intense yung pain na nararamdaman ko sa puso ko hanggang sa I found out na nagkakagulo na lang ang lahat sa paligid ko. Isang malaking dagok para kay Jonathan ang pagkakaroon niya ng komplikasyon sa puso. Nakita niya na nagkakaroon ng mga maliliit na crack yung puso ko. At maaaring daw yun yung nagiging cause. And another doctor na pinagpa-check-upan ng nanay ko sa akin ay nasabi naman ay pumapaga yung puso ko. Ibig sabihin parang nag-i-enlarge daw yung heart ko. Dahil dito, dumaan siya sa matinding depresyon. I was totally broken and I was nothing. Feeling ko wala akong karapatang mabuhay sa mundo ng mga time na iyon. Ang kanyang problema sa puso ay may malalim na pinaguhugutan sa kanyang naging karanasan sa kanyang pamilya. Hoy, kamusta na kayo? Ang laki na ng ampon nyo, ah. Ampon? Nagdulot ang kanyang pagiging ampon ng maraming katanungan sa buhay. Sino ba talaga ako? Bakit ganun? Bakit sinasabi nilang ampon ako? Nagiging curious na ako sa mga bagay na naririnig ko. Nung makita ko yung pangalan at tunay na pangalan ng aking tunay na magulang dun sa birth certificate ko, dun ko unti-unting naramdamang nalungkot ako. Hinding-hindi rin makakalimutan ni Jonathan nang makaranas siya ng sexual na pang-aabuso mula sa kanyang tiyuhin. I was so afraid that time. I was so afraid kasi parang alam ko sa isip ko it is not normal. Parang hindi ito yung dapat ginagawa. Nasa punto ng matinding problema si Jonathan nang makadalo sa isang Kristiyanong gawain. Dito niya tuluyang isinuko ang buong buhay sa Panginoon. Dito niya naramdaman ang malaking pagkilos ng Panginoon sa kanyang puso at sa kanyang buong buhay. Ang tanging pagkaunawa ko sa Diyos ay ang Diyos ay pag-ibig. Na kahit na ano tayo at kahit na sino tayo at kahit na anong kasalanan ginawa natin, nagawa tayong patawarin at ibigin ng Diyos. Naging kasapatan sa pangangailangan ko ng pagmamahal ng isang magulang, yung pagmamahal sa akin, yung pagmamahal ng Diyos Ama para sa akin, na kung papaanong ibinigay niya si Jesus Christ para sa ating lahat na bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Dahil dito, natutunan niyang palayain ang kanyang sarili buhat sa galit at puot sa mga kamag-anak. Sa muli niyang pagbalik para magpasuri, ay himalang gumaling si Jonathan. Feeling ko, binuo ako ng Lord. Sa ngayon, isa ng full-time minister and music ministry head si Jonathan. Ang malaking pag-ibig ng ating Ama sa Langit, ang tuluyang nagbago ng buong buhay ni Jonathan. Kaya tinitingnan ko ngayon ang aking buhay patungkol sa pag-ibig ng Diyos, na ang buhay ko ay hindi na ako ang dating si Jonathan, kundi this is the life that being renewed and being transformed by the Lord. Wow. What a great story. Ang iba, sinasabi sa Bible na lahat tayo ay adopted into God's kingdom. Yes. He adopted us as His children, which means God chose us. Tulad ni Jonathan, at pinili siya ng kanyang mga magulang na yung kanyang adoptive parents. So rather than just being, hindi man just being, pero rather than being simply born into a family that... Yes. You had no choice. You had no choice. Born there. Pinili ka talaga. Yes. So you are special. Actually, when you are adopted, you are special the way God adopted us. But you know what? I'm so glad, you know, that God, when He heals us, no, it's not just the physical healing that He healed his heart, but He also healed Jonathan emotionally. When we come to the Lord and surrender our lives to Him, He heals the whole of us. We may not have felt the love and care we expect and long for from our own parents, but when we have Jesus Christ, we have a God who cares for us and promises not to leave us nor forsake us. Only through a personal relationship with Jesus and through His love can we truly find the security and confidence that we are longing for. Kung sa oras na ito nanonood ka at hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng isang pamilya, na hindi ka minamahal, feeling mo hindi ka pinamahal ng iyong mga magulang, or you never had parents, maaring ganun din ang sitwasyon. What you can count on, what you can be assured of is God the Father's eternal love for you. God created you for a reason, and that is for a relationship with Him. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. All you need to do to begin experiencing that love is to pray a very simple prayer na taos sa iyong puso, from the heart. Bow your heads now with us and let's pray. O Diyos Ama,
Maraming salamat, Panginoon, for your love for me. Thank you, Lord, that you showed Jonathan your love and now you're living your life through him. Father, ganun din po ang gusto ko para sa aking buhay. Nais ko rin, Panginoon, makaramdam ng pagmamahal ninyo. Father, give me now that eternal love and give me as well the eternal salvation I can have through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Panginoon, I repent po for all my sins. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. I turn to you now and I ask you, Panginoon, lead me, guide me. Thank you, Father, for this new life I have in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay mananatiling matatag sapagkat si Jesus na ang Panginoon ng iyong buhay. Ikwento mo naman sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Sundin naman ito kung nais mong mag-text. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ano man ang mga hamon na ating kinakaharap, malalapitan natin ang Panginoong Jesus. Makakaasa tayo sa Kanyang patnubay, karunungan at kabutihan. Isuko natin sa Kanya ang ating mga suliranin at panghawakan ang Kanyang mga pangako. Tumawag sa 24/7 Prayer Center at hayaan nyo na kayo ay maipanalangin ng mga trained prayer counselors. Papayuhan din nila kayo mula sa Biblia. Nasa TV screen ang numero. Sa mga kababayan namin sa ibang bahagi ng mundo, pwede kang humingi ng panalangin at payo mula sa mga trained prayer counselors gamit ang Facebook Messenger. I-type lamang ang keyword sa 700 Club Asia. Follow us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. Ang keywords ay The 700 Club Asia. May mga videos din na kapupulutan nyo ng aral na makakatulong sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa inyong buhay. Ang mga katuruang mapapanood sa Facebook page ng The 700 Club Asia ay galing lahat sa Biblia. Tiyak na magdudulot ito ng kaayusan at direksyon sa iyong buhay. Pwede mong panoorin muli ang mga episodes ng The 700 Club Asia na nagbigay daan sa iyo ng pagbabago at himala sa YouTube channel nito. May mga inspirational articles din sa cbnasia.org na maaari mong gamitin sa iyong prayer time at Bible study. Maaari mo ring gamitin ang Tanglaw app. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Sadyang hadlang sa ating pag-unlad ang pagkakaroon ng karamdaman. Itong pinagdaanan ng negosyanteng si Noemi nang ma-diagnose na may myoma at bukol sa dibdib. Kahit pa siya'y naoperahan, nanumbalik pa rin ang mga ito. Paano niya malalagpasan ang mga pagsubok na ito? Ang kabuuan ng kanyang kwento pagkatapos ng ilang sandali. Magbabalik kami. Diyan lamang kayo. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. Higit 2 dekada nang iniinda ni Noemi ang mga bukol sa kanyang dibdib at matres. Makailang ulit na rin siyang naoperahan kung saan tinanggal ang mga bukol. Subalit kada taon, nadadagdagan ang mga ito at pinangangambahang mauwi sa cancer. 2017 nang muli siyang kinumbinsi ng mga doktor na magpa-opera ulit para maagapan ang kanyang kalusugan. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi si Noemi. Hindi ako yung takot na may sakit ako. Ang worry ko lang nun is yung mga anak ko. Kailangan ko maging strong dahil yung mga anak ko nga. Sabi ko sa doktor nun, I will be healed. Hindi ko alam kung paano, basta alam ko gagaling. Patuloy na kumapit si Noemi sa salita ng Diyos.
Isa ang The 700 Club Asia sa tumutulong sa kanyang lumago sa pananampalataya. Naging faithful giver din siya sa gawain ng Panginoon mula pa noong 2016. Isang gabi, hinipo ng Diyos ang kanyang puso na sumabay sa isang panalangin. Even so now, the Lord is healing someone who's got a lump on your left breast. That lump is going away, is melting away. Receive your healing in Jesus' name. Lumuhod ako doon sa harap ng TV. I prayed. Sabi ko, Lord, akin na yan. Sa akin na po. I know this is that time na ipaparamdam mo sa akin. Hindi lang financial miracle, kundi yung healing miracle ang ibibigay mo sa akin. Dahil sa kapayapaan na kanyang natanggap, bahagyang nakalimutan ni Noemi ang sakit na dinadala. Sa halip, naituon niya ang sarili sa pangangasiwa ng naipatayong private school. Naging active din siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga estudyante at mga guro. Nakapagsimula rin siya ng mga Bible study group sa simbahan. Makalipas ang 2 taon, bumungad sa kanya ang nakatagong request form para sa kanyang laboratory tests. Kaya agad siyang lumuwas mula sa Masbate patungong Maynila para sa kanyang check-up. Dito, nasilayan niya ang katapatan ng Diyos nang matanggap ang himalang kagalingan. Wala na ang mga bukol sa kanyang dibdib at matres. Sabi niya, "Uy, ang galing nga, anong ginawa mo?" Kaya doon ko na-claim na, ay, totoo nga, nakareceive pala ako ng miracle healing. Talagang top to now, wala ko nakakapangbukol, walang pain. Laking tuwa rin ni Noemi nang isa-isang sinagot ng Diyos ang iba pa niyang panalangin. Kabilang na dito ang bagong second floor extension ng kanilang paaralan na 4 na taon niyang ipinagdasal. At sa kabila ng krisis dulot ng pandemya, dumagsa pa rin ang mga estudyanteng nag-enroll, kaya natustusan niya ang sahod at 13th month pay ng mga guro. Answered prayer din ang pagsisimula ng kanilang family Bible study at ang patuloy na pagganda ng relasyon nilang mag-asawa. Actually, yan ang pinaka-bonggang prayer request kay Lord ngayong taon na to. God is good kasi talagang restored ang marriage ko, ang family. Naniniwala ko na ang prayer, doon ako dinevelop ni Lord. Every time na may prayer request ako sa Kanya, hindi ako nagsusana eh. Talagang thank you agad ako. Claimed agad yon. I know God will answer my prayer. Kasi kailangan ko lang maging faithful sa Kanya palagi. Bilang pasasalamat sa Diyos, patuloy na naging tapat si Noemi sa pagbibigay ng weekly donation sa The 700 Club Asia. God is faithful. Amen and amen. Alam mo, Camila, nakakatuwa ang faith ni Noemi. Kasi kung mag-pray siya, nagte-thank you na siya kaagad kay Lord. Eh ano kaya tayo? Diba minsan, nagpe-pray tayo, tapos parang nag-aalangan pa tayo, sasagutin kaya ni Lord ito. Nagdadalawang isip ako, bibigay kaya ni Lord yung hinihingi ko sa Kanya? But that's a prayer prayed in faith. Diba? Yes, and God wants us to pray in faith. You know, when we pray, we're thanking God in advance for what He's going to do. Diba? Parang according to your will, Lord, but I know that you're going to give me what's best. Amen. And imagine, Jesus reminds us to pray every day, pray daily. Give us this day our daily bread. So, araw-araw yan. So, araw-araw humingi tayo sa Panginoon. At araw-araw din nag-expect dapat tayo ng sagot sa ating mga panalangin. Yes. And kita naman natin sa buhay ni Noemi. Healing, and then yung negosyo and the business, diba? The business was not doing well. But you know what? You see, God also blesses us because He wants us to be a channel of blessing for others. Kumbaga, magiging channel tayo. Kasi parang Dead Sea yun, diba? Yung Dead Sea, punong-puno ng minerals kasi walang outlet. Pumapasok yung tubig, pero walang outlet to another body of water. Kaya namatay. Wala namang, you won't see any life form there. And it's just like that when God blesses us, if we are not willing to give, especially to God's kingdom building, di ba? Di parang we're just like the Dead Sea. Yes. There's no life in us. But when we become a channel of His blessing to bless other people, to bless God's kingdom building, then God wants to use us, and He will keep pouring into us so that we can pour out to others. That is the perfect introduction to praying for healing. Why don't you pray for our audience now to be blessed and healed? Yes. If you're watching right now and, you know, like Noemi, no, you want the Lord to heal you of kung ano mang karamdaman that you're going through. The Lord, He wants to heal you. He knows your body, and there's nothing impossible with the Lord. So if that is your desire right now, this is your appointed time. It's not an accident you're watching right now. Let's pray.
Lord, there are so many people watching right now. Yes. And they are begging, they are desperate for your healing, Lord God. There are people who are watching na may iba't ibang mga bukol din sa katawan. Other people have cancer of the breast, cancer of the uterus. There are people with prostate cancer, cancer of the bone, may pancreatic cancer. In the name of Jesus, we speak healing to all of you. Even people with leukemia, in the name of Jesus, God is just melting those cancer cells in the name of Jesus. Be gone from this person's body because you have no right to be in this person's body, for the Lord has declared this person's healing in the name of Jesus. There are also people who are watching right now na merong mga pain, joint pains na matagal na. The Lord, He wants to heal you, and so He's extending His healing touch upon your body. Be healed in faith in the name of Jesus. There are also people who are watching right now who are going through a painful breakup. Some people who have matagal na cold war sila sa marriage nila. Some people who ang problem nila, there's adultery in their marriage. You know, the Lord, He wants to bless your marriage. Yes. He wants to restore your message, and He can if you allow Him. So in the name of Jesus, pray in faith. May He humble you. May He humble your spouse so that you will ask for true forgiveness, and that you yourself will also extend forgiveness to your spouse, na hindi kayo manunumbat, but you will just trust in the Lord, and you will ask for forgiveness for your part, and then He will heal your marriage. Just dedicate it to the Lord. In Jesus' name, amen. Somebody's watching us, and right now you've recently been diagnosed with a tumor in the brain. In the name of Jesus, that tumor is now being melted, being gone in the name of Jesus. There's people suffering from respiratory disease. In Jesus' name, be gone. Disease, be gone. Someone is struggling with addiction. Ang tagal-tagal mo nang hinihiling sa ng kunin sa'yo to. In Jesus' name, you're going to receive your deliverance right now. Be free in Jesus' name. Amen. Amen. Tapat ang Diyos na maghatid ng himala. Nais namin na samahan kayo sa pagpuri sa Panginoon sa himalang inyong natanggap. Ibalita nyo naman sa amin. Tumawag sa numero na nasa inyong TV screen. Pwede rin mag-text. Gawin lamang ito. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Avelino's stockroom containing essential and construction materials he uses for his work was destroyed by Typhoon Mawar, one of the strongest cyclones in Guam's recent history. Their lives took a turn for the worse. Kamot ulo dahil isipin mo saan ka kukuha ng pampatay uli, pambuo mo uli dyan para magamit mo uli. But thanks to your giving and your continuous partnership with CBN Asia, we were able to send to Guam our Operation Blessing team. They stepped up as we were able to provide Avelino construction materials to finish his home. Malaking bagay yan na tulong sa amin. Dahil kung wala siguro yan, wala kami masisilungan. Your support to CBN Asia is making a difference in the lives of many in our nation and in other countries of the world, wherever and whenever there is a need. Kaya thank you so much for your unwavering support. If you're not yet a member, I encourage you to join and be a part of what God is doing all across the world. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. My dad died with brain cancer when I was in 5th grade. And my older brother, he actually committed suicide at the age of 16. I would say that we were really lost. Wala akong nagawa.
I would say that was the pain. I look up to the both of them. They were the only male figure in my life. That these two, my brother and my father, were the only people in my life who had made me feel protected. It was painful. Trahedya ang dahilan ng pagbabago ng ugali ni Catherine. Doon ko na-develop yung heart ko na I do not want to be close to anyone anymore kasi ma-abandon na ka rin Iiwanan ka rin People see me parang very strong personality. But more on, it is a defense mechanism para hindi ka na masaktan. Subalit, sadyang hindi napigilan ni Catherine ang puso niya na umibig. Na magkaroon ng kasintahan si Catherine, lumabas ang kagaspangan ng kanyang ugali. Ang naging dynamics ng relationship namin was I kept on deliberately doing hurtful things. I mentally, emotionally, and verbally abused my boyfriend. Doon na nagwawala ako, that was a norm for me. And pag galit naman ako at the house, I would throw things, manira ako ng gamit. Pag physical, today mo na naramdaman, bukas wala na yun But when you say mental and verbal, it stays in your mind It sometimes questions you about yourself. It affects your self-confidence It was not a good relationship. Maraming times na parang he already wanted to split up with me. Nangibabaw ang pananalig ni Harvey sa Diyos, bagay na nagpatatag sa kanilang relasyon na tumagal ng 10 taon bago sila nagpasyang magpakasal. It is only by the grace of God na pinagtiyagaan ako ng 10 taon. And parang I would say na God showed me hindi lahat ng tao iiwanan ka. Nasa utak mo lang yun. Pag magpapakasal kasi, di ba, ikaw sa Christian church, merong premarital na counseling with the pastor. So when our pastor, who knew us na for a long time, kasi doon kami nag-church, di ba, doon lang niya nalaman kung ano yung childhood ko. Then my pastor said something that really opened my mind na. Ang sabi niya, oh, so you're from a dysfunctional family. And I told my pastor, what do you mean dysfunctional, pastor? Someone committed suicide in your family. Someone died in your family. That is dysfunctional. Bilang mag-asawa, nagdesisyon silang mas patatagin ang kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Yun yung parang onion ka na isa-isa pinipil yung layers mo. And doon ko lang nakilala na reintroduce si God sa akin. Kasi usually, what our perception of our parents, what our perception of the parang role models in our lives, yun yung parang nakikita mo na kung sino yung Diyos mo Doon ko lang naintindihan what unconditional love is. Na kahit na sobra ka ng madumi, sa lahat ng pagkakasala mo, tanggap ka pa rin Doon ko lang first time naramdaman, kasi I did not have a father Posible pala yun, na mahal ka. At hindi ka bibitawan. At hindi lang yan. Kung ano man paghihirap na naramdaman mo sa buhay mo, hindi yun parusa. Pero it is for you to learn a lesson. Ang pag-ibig ng Diyos ang unti-unting humilom sa mga sugat sa puso ni Catherine. I started saying sorry to the people that I have hurt. Pero with my relationship with my husband, when I obeyed God and submitted to Him, God removed the scales from my eyes. And doon ko na-realize, kung dati pa pala ako sumunod sa leadership ng husband ko, mas maaga rin pa ako nag-heal in my own personal issues. Because my husband is very, very, very wise. And I want to thank God na binigyan niya ako ng isang klaseng asawa na hindi ko alam na yun pala yung kailangan ko. But He gave it to me even before I knew I needed this kind of a man. As a man, I was not expressive and I was not sensitive to any feeling kahit sa lalaki sa babae. So that 10 years helped me to be, I would say, to be more equipped. Especially right now, I'm in the business industry for 6 years. Na I would say, that equipped me how to talk to people. And yun nga, in the business industry, it's very important. Or siguro kahit saang relasyon, to be sensitive to your supplier, to your client, to your co-worker. That is very, very important. To know how they feel, to get their feedbacks, and yun nga, pinaka siguro yung to listen. So right now, every time na yun, we face problems, natatawa na lang kami. And we share the issue. Siguro may pinaplano naman si God kasi mas malaki. Hindi lamang pinagpala ng Diyos ang pagsasama ni Catherine at Harvey. Ngunit maging ang kanilang hanap buhay
ay patuloy rin na lumalago. I would say God brought reconciliation in my life. It humbled me kasi I realized I have to stop comparing myself with others because mahal na rin naman niya ako kung paano niya ako ginawa eh. That's what changed. That's my perspective of my God. Amen and amen. I love how, Camila, how both of them, si Catherine at si Harvey, understand na hindi sila perfect. Yes. So when they come back to the marriage from the counseling, naintindi nila, okay, siya may kasalanan pero hindi yan ang problema ko. Ang problema ko yung ayusin yung sa aking sarili. Yes. Anong ginawa ko mali? Anong pwede kong baguhin para mas mahalin ang aking asawa? And that's also the key to a very good marriage, is humility, diba? God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So, every day we should, to have a really good marriage, every day we should be willing to say sorry. Sometimes hindi natin sadya, masasaktan natin spouse natin, but we still apologize. I'm sorry that I hurt you, even if I didn't mean it, but I'm sorry. And that humility, it opens up the heart also of your spouse. Kahit nasaktan siya, because you said sorry, it heals, di ba? And speaking of humility, ang ginawa ni Catherine, nung nalaman niya na kailangan niya mag-submit, because the Bible tells women to submit to their husbands, dun, sabi niya, the scales fell off of my eyes. In obedience to the Lord, as a reward from the Lord, as a blessing from the Lord, you obey Him, even though hindi mo alam kung saan pupunta yung di ba, yung obedience mo. Tinanggal ni Lord talaga ang scales sa mga mata, and she saw her behavior for what it truly was. Yes, because God is the author of marriage. We might say, bakit ako magsasabit? Is that what culture says? Is that what my mom says? I saw the marriage of my parents. It's not what we see. It's what the Bible says, His word. And because He's the author of marriage, He knows how best for marriage to work, and that is for the wives to submit to the authority of the husband, not because the husband is smarter or richer or whatever. It's the order of God has appointed. Maging bukas tayo sa mga magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Hangad lamang niya na maisakatuparan ang mga pangako niya sa ating lahat. Hayaan natin na kanyang ayusin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating pagyakap at pagsunod sa kanyang salita. Pag ginawa natin ito, hindi tayo mapapahamak. Magagawa nating sumunod sa Panginoon. Sabi sa Psalm 95 verses 7 to 8, Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan at ngayon kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo'y ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Ngayong Biyernes, 3 anak, 3 din ang mga lalaking kinasama. Sugapan na sa droga, adik pa sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Galit sa magulang, galit sa amain, galit sa mundo. Paano nila malalaman ang sinasabi ng Panginoon? Malaya ka! Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.